Okay mga Karmeboy, magandang umaga sa lahat. Ito ang panibagong reaction ngayon. Ito pala ang dahilan kung bakit gusto nilang tanggalin si Vice President Inday Sara Duterte. Panoorin natin ito, ang mga pasabog ni Maharlika. Maharlika, pasok! Ano tawag dito? Ang aking kapalaran. So sabi dito sa ating expose, hinahanap kung sino ang tamang linya papunta sa kanya, sa akin o dili kaya magkano ang halaga kapalit ng pananahimik niya. Tanggap at aminado nilakuting na siya ang number one media assassin. At kung hindi makokontrol ay malaking sakit ng ulo at balakid sa kanilang mga plano. Okay. Now, ito ang gusto ko ipakita sa inyo. Kaya palang gusto na tanggalin talaga si Dito sa Vice dulo, President, no? removal of Sara Romualdez is new VP. Ako. Sinabi ko sa inyo yan, tatanggalin si Inday Sara para si Tambaloslos ang maging new Vice President. Ang sabi dito, from Puting Ahas, that message, okay, nakita nyo yan? Nakita nyo Saturday, na November 18. Yan, mga nakasulat yung mga vloggers. Okay? Ayun ha, puting ahas yan. Galing yan sa puting ahas ni Maharlika ha. Kaya nga palang gusto talaga na tanggalin si Inday Sara, no? Kaya nga nagmadali sila nga ipa-impeach si Baby. Impeachment, ayan, sabi dito, through impeachment, they will remove Sara through the help of the heavily corrupted House of Representatives and the full cooperation of the compromised and unprincipled Senate. Okay? Or senators. When this happened, power is now absolute in the hands of one family and the Philippines, and the Filipino people are doomed. Okay? Nagkamali ba ang ating Puting Ahas, ang ating informer, nung sinabi niya yan na tatanggalin ng bangag na administrasyon si Inday Sara? Hindi. And now, today, ay tuluyan ng pumirma at binoto ng mga tiwaling kongresista para maisulong nila ang impeachment kay Inday Sara. So according to our source, mga kababayan, ay nagkabayaran, okay, sa mga tiwaling kongresista 100 to 150 million sa perma para maisulong ang impeachment kay Inday Sara o ma-impeach siya nga diyan sa Grabe, 150 million ang bayad sa bawat isa congressman. Grabe, no? Kaya nga pala, no? House of Representatives at para na-forward na nila, di ba? Papunta sa Senado. Di ba? So, pinirmahan nila ang Articles of Impeachment, then i-forward na nga sa kanilang dito sa Senado para magkaroon ng impeachment trial. Pero wag silang pakasisiguro. Dahil itong ginagawa nila, lalong ginagalit ni Lisa Tanas, ni Tambaloslos, ni Bangag, ang taong bayan, dahil kung matatandaan ninyo na sinabi ni Bangag ang kanyang statement dyan sa pagsulong o gustong pag-impeach kay Inday Sara, ay unimportant daw si Sara at ayaw daw niya ng ganon-ganon. Pero ang namuno, ayaw niya nang ma-impeach si Sara, pero ang totoo, sila ang nagplano. Ang bangag na administrasyon na ito. Mga kababayan, itong nangyayari ngayon ay planado nila this 2023 pa lang. Maybe even pag-upo ba during the campaign period pa lang. Kaya nga tayo nabudol eh. Mga kababayan, okay, tignan ko lang Trader talaga, no? So dahil nagkaroon
ng mahigit 200 na pirma at ayon sa ating puting ahas, may mga tumanggap ng 100 million to 150 million pesos Grabe. kapalit ng pirma. Pirma lang, no? Million. Samantala, habang nagkakaproblema tayo sa food shortage, sa kahirapan Wala ng talaga bayan, silang awa sa mga kahirapan ng Pilipino. Pilipino, kaliwat ka ng krimen, mas inuna nilang magbayad sa mga buwaka ng inang kongresista gamit ang pera ng bayan. Dahil nga naghain na nga sila, o naghain o napirmahan na itong impeachment na to at nakakuha na nga sila ng boto na kailangan lang, which supposedly dapat ay 1/3 ng bilang ng mga kongresista. So ngayon, mga palangga, ano ba ang grounds ng impeachment? Si Sara ba talaga ay ka-impeach? Okay, tingnan natin. Base dito sa batas na ito yung grounds of impeachment sa isang presidente o vice president para siya ay tuluyang ma-remove mo sa pwesto, dapat may mga ganitong klasing grounds paglabag sa ligang batas. Anong nilabag ni Sara? Meron bang nilabag si Sara nung kanyang tinanggap ang 125 million na confidential funds na never ever pang napatunayan na yun ay ginastan niya o ninakaw niya. Okay? Pero si Marcos Jr. ang unang lumabag sa batas noong pa lang campaign, noon pa lang ng eleksyon. Dahil ayon sa affidavit ni Attorney Glenn Chong na si Marcos Jr. at si Lisa Tanas ay nakipagsabwatan sa opisyal ng Smartmatic para dayain ang halalan. Sumulat po si Attorney Glenn Chong noong September of 2023 sa House of Representatives dyan sa Jutang Jimenez na Garin at iba pa na sinasabi ni Attorney Glenn Chong na si Lisa Tanas, ang bangag na administrasyon, ay nakipagsabwatan sa Smartmatic para maipanalo si bangag o madagdagan ang kanyang boto. So, dininig ba ng mga kongresista o tongresista o mga kawatan? Hindi. Kasi wala silang pakialam kung ang lumalabag ng batas ay kaalyado nila. Tama. Never na sumagot ang mga buwaka ng inang kongresista o tongresista sa sulat ni Attorney Glenn Chong na sana ito ay napaka malaking issue o ang at stake dito ang taong bayan. Kasi nandaya sa eleksyon ni isa ni Haniho, walang sumagot. So kung meron mang impeachable grounds, mga palangga, Dapat hindi si Marcos. Sara kundi si Bangag. Yun. Number 2, ano ang nilabag na batas ni Bangag? Ang pagiging addictus benedictus. Tumpa. Kung ang isang simpleng mamamayan, isang simpleng tambay, nagdurog-durog ka dyan, nagsingot-singot ka, pag nakita ka ng polis, dampot ka kaagad. Pero si Marcos Jr., alam ng mga cabinet secretaries niya, alam ng mga buwaka ng ina na mismo sa Malacanang ay tumitira siya, sumisingot siya, nag-a-addict siya. At yan ay authenticated, pulboronic, addictus benedictus si Marcos Jr. dito sa Amerika. Yan ay impeachable dahil ang presidente ninyo wala sa tamang pag-iisip dahil laging high. Kaya siya ay ngumingiwi. So si Sara ba ay may isyong nandaya sa eleksyon? Wala. 32 million ang bumoto sa kanya at maybe more than that pa ang kanyang supporters. At hindi magwawagi. Tandaan niyo to. Hindi magwawagi ang mga buwaka ng inang binayaran na 100 to 150 million pesos. Okay? Ngayong araw, dahil
ang pera daw, cash, ayon sa ating puting ahas, na nakalagay sa duffel bags na inintrega o ibinayad sa mga tiwaling pumirma na kongresista. Actually, bago ko ituloy, okay? Pinost natin to sa ating Facebook kanina. Okay, tignan natin. Okay? Ano na to? 2.9 shares na pala ito. Naligo lang ako, 2.9 shares na. Ano ang sabi? Message from Puting Ahas. Kinulong sa isang room ang mga pinilit pumirma sa impeachment laban kay VP Sara. Ibig sabihin, yung ibang mga pumirma ay napilitan lang. Ikinulong sa isang kwarto, kinuha ang kanilang cellphones, at nagkatakutan o naggaguhan o nagsindakan para pumirma. Bakit kinuha ang cellphone? Para walang mag-take ng picture o videos na sila ay kinu-coerce o pinipilit na pumirma sa impeachment articles laban kay Inday Sara para ma-forward nila sa Senado. Yan po ay galing sa Puting Ahas. At itong si JJ Suarez daw, sa Kongreso ay naninigaw na parang julul. Okay? Hindi sinabi kung bakit siya nagsisigaw, pero ito'y nangyari ngayong araw. At ayon sa ating Puting Ahas, umulan ng pera sa House of Representatives ngayong araw. Sa duffel bags na Matindi itong mga ahas talaga ni Maharlika, di ba? Ay talagang alam ni Maharlika kung anong ginagawa sa Kongreso, no? Oh, ay talagang totoo ang mga sinasabi ni Maharlika. nakalagay ang perang isinuhol sa mga kawatang congressman. At ito, mga kapalangga, ay utos o mando ng Bangag Administration. Balik tayo sa impeachable ground. Di ba? Para ma-impeach o magkaroon ng ground para isulong itong impeachment na ito, dapat ay nagtaksil ka sa bayan. Tama. Nawala ng tiwala sa iyo ang taong bayan dahil isa kang traitor. Sino ang nagtaksil sa taong bayan? Si Marcos Jr. at si Tambaloslos. Pero tutok tayo kay Bangag. Si Bangag ay ipinagkanulo ang former President Rodrigo Roa Duterte nung pinapasok niya ang mga